Kinausap po ang guard. Sabi po ng guard, pinagsasabihan naman po lahat ng pumaparada na bawal po. Tapos sabi nila, puno na sa loob, dito lang daw muna sa labas eh. Eh kung sino po nagsabi nun, edi siya po ang gawin yung flyable po dito. Ano yan, sir? Paano po makukuha yan doon? Sa Tumana, Marikina po. Marikina na. Ano po yan? Magkano po yung makukuha? 1,000 po yung towing fee plus 2,000 na violation ticket po. Hala? Grabe naman yan. Hindi po, 3,000 lahat po. hindi po grabe yan, sir. May lisensya ka, di ba? Opo. So, dapat alam nyo. Dito ka ganina eh. Yun po ang sabi sa amin. Bakit po kayo gagaya sa ibang lumalabag na ang laki po ng signage no parking? Ang motor, ilang tao lang dapat? Dalawa. Ilan po yan? Tatlo. Lahat mali pa ang helmet. Ikaw naka-dress code violation. Pwede po ba mayroon ng lisensya? Isang rider ang mangyak-ngyak dahil natow ang kanyang motorsiklo. Dahil mantakin nyo mga idol, ginawang parking ang gilid ng kalsada. Samantalang napakalaki ng signage na no parking. At isa ring rider ang nasita ni Sir Gab dahil tatlo sila sa isang motorsiklo. Alam naman natin, ang motorsiklo is para lang sa dalawang tao. At ang malupit nito mga idol, pareho pang bata ang kanyang sakay at wala pang proper helmet na gamit. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang ginawang clearing operation ni MMDA Head of Special Operations Group na si Mr. Gabriel Go. Pero bago yon, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Sana inuna niyo yung NMAX. Perma! Tabi natin. Kaya yan, 10. Bakit nga ba? You tell me. Because you are illegally parked. Di ba? O next, ADB. Vic, ano mo muna yung traffic. Bawal pala pumarada dito, ba't hinahayaan ng guard? Idol! Morning po. Kasi yung gwardiya dito. Kayo po ba yung guard dito? Gusto in-advise po namin yan. Lagi namin in-advise sir. Sino naglagay ng harang? Kami po mismo sir. Kayo rin. Tanggalin niyo yung harang para walang pumarada. Kasi pag may ganun, akalain nila parking slot to. Lagi yan. Bawat pulis dito. Patanggalin na lang itong mga to, ha? Kasi pag may ganun, akala nila pwedeng paradahan eh. Lagi araw-araw. Oo nga eh, wala eh. Dapat one lane palabas to eh. Morning. Sabihan namin na bawat si Mary natin tayo bridge. Tanggalin na lang ha, kuya. Thank you. Ayos yun ah. No parking daw talaga dyan. No parking talaga dyan, yung mga motor na yan. Bawal sila dito, sir. Ay, okay, nakita ko na. Laki ng signage. Hinarap niyo pa talaga sa akin. Yes, sir. Kailan nakaputi ka talaga? Kailan nakaputi ka tumukulan? Hindi. Dalawa natin. Sige po.
natin yung kumain, tikman yung pagkain natin. Sige lang po, mamaya na lang po. Salamat po. Yung pagkain yan. Sige po, mamaya po. Trabaho muna kami. Thank you. Wala ako. Thank you. Kukulangin to kung sa totoo lang, kung dalawang flatbed lang yan. Dapat 3. Ano lang lahat. Sige, mag-advise na lang ako sa GC. Susunod na rin kami dyan. Sige. Tapos yung... Kape, yung ibang nanggaling ng Tumana na pwede na dumiretso dito, padiretso mo na dito kasi pupunta pa tayo ng 17th Avenue. Plus, kung alam naman natin bawal yung pinaparadaan ng mga customer, dapat pagsabihan nyo na po agad. Wag na yung yung hayaan nyo na sila, pabayaan nyo na sila kasi sila rin kawawa eh. I mean, may security guard naman po kayo, may nagbabantay naman. So, sa tingin ko, hindi naman po mahirap pagsabihan na sabihin bawal pumarada dyan, alisin nyo. Then, syempre, yung mga pumupunta po dito or any other establishments, maging sensitive tayo, tingnan natin ang paligid. Tulad niya, may nakalagay na no parking sign naman. So, I think it's an enough warning na bawal pumarada dyan sa lugar na yan. Nabali, Vic. Wala na po sir, nakakarga na po yan. Malaki po ang signage na nakalagay. Pakita na po, no parking po. Saglit lang naman po ng ganun. Hindi po saglit po, kanina pa po kami dito. Kanina pa kami 10 o'clock. Hindi naman po na Kinausap po ang guard, sabi po ng guard, pinagsasabihan naman po lahat ng pumaparada na bawal po. Kasi sabi nila, puno na sa loob, dito lang po muna sa labas eh. Kung sino po nagsabi nun, edi siya po ang gawin yung pliable po dito. Ano yan, sir? Paano po makukuha yan doon? Sa Tumana, Marikina po. Tingnan lang. Ano po yan? Magkano po yung makukuha? 1,000 po yung towing fee plus 2,000 na violation ticket po. Wala. Grabe naman yan. Hindi po, 2,000 lahat po. hindi po grabe yan sir. May lisensya ka, di ba? Opo. So, dapat Kasi alam po, nyo. Hindi po kaganina eh. Yun po ang sabi sa amin. Bakit po kayo gagaya sa ibang lumalabag na ang laki po ng signage no parking? Kaya nga, no parking, ang laki-laki. Oh. Sige, angat. Dalawa pa yan. Amin po kasi sir, binigay ko lang po. Ang motor, ilang tao lang dapat? Dalawa. Ilan po yan? 3. Lahat mali pa ang helmet. Ikaw naka-dress code violation. Pwede po ba mayroon ang lisensya? Baba muna ha? Stay here muna. Oh, dan muna kayo. Alalayan niyo mga bata, baka tumakbo. Wala bang pwedeng maghatid? Wala po, nasa trabaho po yung cases ko eh. Sa trabaho. Ako lang po. Ano ba ihatid sa eskwelahan? Pauwi na po. Pauwi na. Again lang po. Pwede bang iwanan mo yung motor mo, mag-tricycle kayo? Saan po ba? Diyan lang po sa taas na lang po. Diyan sa taas na lang. O ganito, hindi ko kayo papayagan umangkas ha? Susundin ko na lang po. Balikan ko na lang po. Ano po bang? Ihatid mo muna. Saka mo na balikan ang motor mo. Initial violation, no helmet. Tapos, excess passenger. Tara na. Hindi, sige, hintay mo muna. Pag nakuha mo na yung ticket, saka mo ihatid. Wala bang mga sariling helmet yan? Yung mga helmet po pang bata. Dapat yun ang ginamit ano man po, lang. Maliliit po. Oo. Meron po. Ba't di mo pinagamit? Ay, yung isa lang po kasi ito anak ko pamangkin. Pamangkin. Po, sinabay ko na kasi karenggerya po. Delikado kasi yan. Pagtapos
Tapos pag nakuha mo na yung ticket, yung motor mo, itabi mo munang maayos. Tapos maglakad ka, hatid mo yung dalawang bata, saka mo balik ang motor mo. Ha?